Lumayo ka sa akin. Ilang ulit ko ba sasabihin sa inyo? Hindi ako gumawa nun. Wala akong kasalanan. Julius, sasama ka sa pag-alis ko dito. Hindi ako papayag na maiwan ka sa kamay ng nababaliw nating tiyahin. Mamamatay kayong lahat. Daranasin niyo ang galit ko! Paano mo malalaman ang katotohanan sa mundong ito na puno ng panlilinlang? Handa ka bang maging kasangkapan ng kasinungalingan para lang mabunyag ang katotohanan? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang kwentong isasadula namin sa araw na ito ay liham na padala ng isa sa ating masugid na taga-subaybay. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Narito na po ang ating dula sa araw na ito. Chang? Julius? Anong ginagawa niyo rito? Dito na raw sa'yo maninirahan ng kapatid mo. Saan ko ba ilalapag ang mga bag ko? Dalhin mo roon sa kwarto ng ate mo. Doon ka humilata. Natutulog na ako. Dito ako sa salas natutulog. Huwag kang basta na lang pumasok sa kwarto ko. Chang, biglaan naman ang pagdating ninyo. Wala man lang kayong abiso. Sana bago nyo dinala rito si Julius, sinabihan nyo muna kung pupunta kayo rito. Paano ko pa gagawin yon? Hindi ko nga alam kung paano ko didisiplinahin ng batang yan. Bigla na lang nagbagong ugali niyan. Abay pati ako, hindi na niyan iginagalang. Alam niyo namang sobrang busy ako sa trabaho. Tapos ako pang mag-aasikaso niyan. Aba Divina, ilang taon ang konsumisyon na tiniis ko sa batang yan. Baka naman pwedeng ako naman ang magpahinga. Kahit ngayon lang. Hanggang kailan siya rito? Kailan mo ulit siya susunduin? Kakahatid ko pa lang sa kanya rito. Pabalik niya na agad ang tinatanong mo. Hindi lang naman trabaho sa opisina ang inaasikaso ko, Chang. Pati na rin ang monitoring operation ng aming departamento. Inaasikaso ko. Hindi na alagain si Julius. May paat kamay naman yan. Utusan mo kung kinakailangan. Basta iiwan ko na yan sa'yo. Chang, at isa pa pala, tumigil na yan sa pag-aaral. Kaya nga bago pa magsimula ang pasukan, subukan mong kumbensihing mag-aral yan. Hindi ko na talaga kayang matagalan ng kalokohan yan. Nai-stress ako sa kanya. Kung nai-stress kayo sa kanya, mas nai-stress po ako sa trabaho ko. Basta, iiwan ko na siya sa iyo. Sa ayaw mo man o sa gusto. Ay naku, nakakainis. Doble na ngayon ang obligasyon ko. Walang pagpipilian si Divina, kundi tanggapin ang kanyang kapatid. Panggabi ang duty niya sa istasyon, kaya may oras pa siyang makausap at kumustahin si Julius. Pinuntahan niya ito sa kanyang silid. Nagbabaka sakaling gising ang binata. Nagulat nga siya nang makita itong akmang magsisindi ng isang stick ng sigarilyo. Hindi na ito nakatiis na tabigin ang yusi nito. Bitiwan mo nga yan. Ate, ano ba? Sinong nagsabi sa iyong pwede kang manigarilyo rito? Wala. Gusto ko lang. Bakit? Ganito pala ang ginagawa mo sa bahay ni Chang? Hindi na ako magtataka kung bakit laging napapagalitan ka. Ano ngayon sa'yo? Hindi ba't iniwanan at pinabayaan mo naman ako sa kanya? Hindi kita iniwan. Kailangan ko lang ibilin ka kay Chang para makapagtrabaho ako at tustusan ng pag-aaral mo. Sabihin mo, tinakasan mo lang pag-aalaga mo sa akin. At isa pa, hindi ka na raw pumapasok. Oo, ayoko na eh. Yun lang talagang idadahilan mo para huminto ka? Nasaan na ba yung katinoan niyang isip mo? Sa ayoko nga mag-aral.
Ano bang pakialam mo? May pakialam ako. Ate mo ko. At nasa poder kita ngayon. Kung titigil ka, ano na lang ang gagawin mo sa buhay mo ngayon? Magiging isang dakilang tambay. Real talk, ate. Dakila talagang isang tambay. Hirap kaya yun. Mahirap. Anong mahirap sa pagiging tambay? Sige nga. Ikaw kaya yung magpuyat para lang bantayin yung mga taong abalang nagtatrabaho araw-araw. Pagkatapos sasakit ang likuran mo sa kahiga sa kama, kakain ka ng mga pagkaing luto ni Chang. Hindi naman masarap. Lokong bata ka ha? Namimiloso po ka pa? Sino bang nagsabi sa'yo na magbantay ka? Huwag mo kong paandaran ng dahilan mo walang kwenta ha? Anong gusto mo sabihin ko? Na tumigil ako sa pag-aaral dahil problema ako sa eskwelahan? Oo, yung totoo. Kapag sinabi ko ba, maniniwala ka ba? Kung valid naman ang dahilan mo, bakit hindi? Kapatay ako. Ha? Ikaw? Nakapatay? Anong napatay bang sinasabi mo? Baka naman ipis lang o kaya alam mo kung tinutukoy mo ha? Loko ka talaga. Okay, tamo na. Para kang sira. Kanina galit na galit, tapos ngayon tatawa. Sino Tatawanan maniniwala mo. nga sa'yo na magagawa mo yun? Julius, hindi ka kriminal. At wala tayong lahing mamamatay tao sa pamilya natin. Di kung ayaw mo maniwala, wag. Bahala ka dyan. Sandali nga. Huwag mo akong basta tatalikuran ha. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sinabi ko na yung totoo. Ano pa ba dapat natin pag-usapan? Hindi ako basta maniniwala. Tatanungin ko mismo si Chang Yoli. Malalaman ko ang katotohanan sa lahat ng kasinungalingan mo. Hindi ko na ipagpipilitang maniwala ka sa akin. Bahala kang isipin kung ano. Kung nagsisinungaling lang ako o hindi. Kung wala nang sasabihin, papasok na ako sa kwarto, matutulog na ako. Dahil sa yung bata ka, ang dami ko ng grrr! Iniwan niya mag-isa ang kanyang kapatid sa kanyang tinutuluyang bahay. Pumasok na siya sa kanyang trabaho. Panggabi ang duty niya sa istasyon ng pulis nang may natagpo ang taong nag-blatter sa kanila ng insidente ng gulo ng mga kabataan sa kabilang barangay. Napilitan silang puntahan ang lugar at malaman nila ang grupo ng mga ito ay mga kabataang nasangkot sa away din ng kapwa kabataan. Tayo naman, Chip! Ikukulong niyo na ako. Yung mga kasamahan ko, absuelto. Hindi kita ikukulong. Doon ka muna dadalhin sa juvenile desk. Kukuhaan ka ng pahayag. Chip! Sasama ako sa inyo, basta. Huwag niyo ako ikukulong, Pakiusap naman. Ay, yan. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan. Tapos, takot naman kayong makulong. Sir, ano pong meron? Ayun, nahuli naming nakikipagbasag ulo. Kalaban ng isang grupo ng mga kabataan. Ganyan na ba talaga ang mga kabataan ngayon? Laman sila ng lansangan. Basag ulong inaatupak. Ba't ganyan ang reaksyon mo? Ngayon lang kita nakitang naging sentimiento sa kaso ng mga kabataan. May problema ka ba sa kanila? Wala naman. Napapaisip lang ako sa mga kabataan ngayong panahon. Ang dali lang sa kanilang gumawa ng kalukuhan. O di kaya gumawa ng krimen. Sargento, mahirap talagang maunawaan ng mga kabataan ngayon. Pero kadalasan, nakagagawa sila ng krimen kapag may pinagdadaan ng trauma. O kaya naman, inabuso ito sa kanyang nakaraan. Kaya nga, hindi mo rin basta masisisi ang isang batang gumawa ng masama. Lalo na kung may kapabayaan rin naman ang kanilang mga magulang. O di kaya naman, ang tumatayo nitong guardian. Aray naman, tinamaan ako nun Kung sakali kayang may pinagdaan ng hindi maganda si Julius, ano naman kaya yon? Sargento, natahimik ka na dyan. May nasabi ba ako sa iyong hindi maganda? Wala. May naalala lang ako.
Ikaw nga, pagkaminsan magpahinga ka naman. Tingnan mo yung mata mo. Nangangalumata ka na. Dito ka lang naman sa opisina, pumapangit ka pa. Napansin mo pa talaga yung mukha ko. Hindi na siguro may iwasan yan. Araw-araw ba naman puro blatter ang kinakaharap ko. Kung nagkaganito man ang itsura ko, yun ay dahil sa nabuburo na ako dito sa opisina. Lagi na lang ako nakatenga rito sa istasyon. Hindi ako napasama sa kaganapan sa aksyon. At nagrereklamo ka na, ganun ba? Hindi naman, Hepe. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi pa pala reklamo ang tawag mo sa lagay na yan, ha? O sige, kapag may pagkakataon, sumama ka na ulit sa rubing namin. Talaga? Yan ang gusto ko eh. Siya nga pala, Hepe. May pabor sana akong hihingin sa'yo. Baka sa unang linggo ng susunod na buwan, hindi na muna ako mag-duty sa gabi. Pwede naman. Katapusan na sa makalawa. Hayaan mo, ipalilipat na kita sa pangumaga. Salamat, Hepe. Pero bakit? Hindi ba, sabi mo, hindi ka makatulog sa gabi? Bigla naman yata ang pagpapalipat mo ng oras ng pasok. Nasa poder ko kasi ulit yung kapatid ko. Gusto kong mamonitor sa gabi yung ginagawa niya. Kapag umaga kasi, madalang maglalabas yun. May saaswang ba yung kapatid mo? Gising sa gabi, tulog sa umaga. Minsan nga naiisip ko, baka nga. Lokong babae ito. Nagawa mo pang paghinalaan ng kapatid mong aswang? Biro lang, Hepe. Sige balik na ako sa pwesto ko. Sa susunod, susubukan kong kausapin ng mas masinsinan si Julius. At pagkatapos, kukumbinsin ko siyang sumama sa akin sa papasukan niyang bagong eskwelahan. Inobserbahan ni Divina ang kanyang kapatid ng ilang araw. Kadalasang routine ito ang magkulong sa kwarto ng kanilang tinutuluyan. Bukod sa hindi ito naglalalabas, panay kain at tulog lang ang ginagawa nito sa araw-araw. Ito ang araw na balak niyang kausapin ang kanyang kapatid sa plano niyang paglipat ito sa bago niyang eskwelahan. Kaya inagahan niyang mag-asikaso para makakain man lang sila ng parehas bago umalis. Nasa kalagitnaan na siya ng pagluluto ng kanilang almusal nang bigla siyang makarinig ng ingay sa loob ng kwarto. Lumayo ka sa akin! Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo? Hindi ako gumawa nun! Ano ba? Ay, si Julius yun Bigla na lang nagwawala sa kwarto ko. Hindi ako may gawa nun! Hindi ako! Nakalakang pinto. Julius? Anong nangyayari sa'yo? Julius! Buksan mo tong pinto! Naririnig mo ba ako? Huwag mo akong guguluhin! Nananahimik ako rito! Pakiusap! Julius, papasukin mo ako! Nasaan na ba kasi yung susi ko? Baka kung anong gawin niya sa sarili niya. Julius! Sino ka? Bakit ka pumasok? Julius, ano ka ba? Ako ito ang ate Divina mo. Huwag ka na magbalat kayo! Isang halimaw! Nagtatago ka sa maganda mong mukha! Halimaw ka! Halimaw ka! Halimaw! Julius, ano bang pinagsasasabi mo? Makinig ka nga sa akin. Huwag mo kong hawakan! Isa kang impostor! Ako nga ang ate mo. Tingnan mo ako sa mga mata ko, Julius. Ayaw mo talaga, ha? Ayaw mo lubayan, ha? Halika nga dito! Teka, Julius, saan mo ba ako dadalhin? Ang braso ko, Hindi kita kilala. nasasaktan ako. Hindi kita kilala, kaya huwag Aray mo ko, kong Julius, pakikialaman! tama na. Huwag mo akong kalit ka rin. Hindi mo ko maiisahan pa! Ha? Manghihirap Ano ba? ka lang ng mukha sa kapatid ko pa, ha? Hindi mo ko maluloko pa, kaya itong gagawin ko sa'yo! Julius, tama na. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Saan mo ba ako Hindi ka dadalhin? naniniwala! Ah! Hinila ni Julius ang kanyang kapatid. Habang hinihila niya ito palabas ng kwarto, sa higpit ng pagkakahawak ng binata, unti-unting bumabaon ang mga kuko niya rito.
Pinipilit niyang pumiglas. Napaupo siya sa kanyang kinatatayuan. Pilit na pinipigilan ang pagkakaladkad na ginagawa ng binata. Sakto namang napadaan sa upuan ng kanilang sala nang mabibisang tumalon si Divina sa ibabaw nito. Sinubukan itong sakalin para mawalan sila ng panimbang. Mula sa mga braso ni Divina, nakaramdam ng mainit na guhit ng kuryente sa kanyang liig si Julius. Dahilan para matumba siya sa sahig. Nagsimula na siyang kapusin ng hininga. Napaubo ito at bumalik sa dati nitong wisyo. Teka, anong... Ano? Ayos ka na ba? Nasa matinong pag-iisip ka na ba? Ate, ano bang nangyari? Wala ka ba talagang alam? Matapos mo kong kalad ka rin, dumugo na mga braso ko sa pagkakahawak mo. Sinakal mo na nga ako't lahat. Hindi mo pa rin alam ang mga ginagawa mo? Hindi ko maalala eh. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano bang nangyari sa'yo kanina? Bakit bigla kang nagwala? Sino bang kinakausap mo? Ate, hindi ko masakit. Parang napaso ako sa init. Saan ko naman nakuha yan? Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Kung masakit yung liig mo, dahil yan sa pagkasakal ko sa'yo. Pero hindi eh. Iba yung guhit ng hapdi. Ang ulo ko. Masakit. Naulit na naman ba? Naulit ang alin, Julius? Ate, Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Ano bang iniisip mo? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Bakit ka nagkaganon kanina? wala ate. Pabalik na ako sa kwarto. Julius! Bumalik ka rito! Huwag mo akong talikuran! Julius! Ano bang nangyayari sa batang yun? Ang lakas niya kanina. Hindi ko akalaing magagawa niya akong kalad ka rin nang ganun lang. Hindi matahimik si Divina sa nangyari sa kanyang kapatid. Nagpunta siya sa dating eskwelahan na pinapasukan ni Julius. Pagpasok pa lang niya sa campus, ramdam niya ang mabigat na aurang bumabalot sa paligid. Kung tutuusin, ngayon lang siya nakapunta roon. Pero pakiramdam niya, ang pagpunta niya sa eskwela na yun, nagbabadya sa kanya ng kapamakan. Hinanap niya ang isa sa guro ni Julius. Kinausap niya ito. Nagulat sa kanyang mga nalaman. Naging maayos ang unang buwan ng pag-aaral ni Julius, pero makalipas ang insidente, nang pagkawala nito sa likod na parte ng campus, bigla raw nag-iba ang pakikitungo nito sa kanila. Kasabay pa nito ang kadalasang pambubuli ng iba nitong mga kamag-aaral. Naipamalita pa nga sa kanilang campus ang pagkamatay ng isang dalaga na pinaghihinalaang siya raw ang salarin. Hindi makapaniwala si Divina sa kanyang nalaman, kaya pagbalik niya sa bahay, kinausap niyang muli ang kanyang kapatid. Julius! Julius! Buksan mo ang pinto! Mag-usap tayo! Julius! Bakit na naman ba ate? Ganyan na lang ba talaga ang gagawin mo? Ang magkulong rito sa kwarto? Akala ko ba ayaw mo ako maging tambay? Wala naman itong gagawin sa labas. Kaya nga, mas gusto ko dito sa kwarto ko. Correction. Kwarto ko itong ginagamit mo. Nakikipagsiksikan ka rito sa akin. Kalalaki mong tao. Dito ka sa akin nagmumukmuk. Nanahimik na nga ako rito, pakikialaman mo pa ako. Hanggang kailan ka ba magkakaganyan? Hanggang kailan mo ikukulong ang sarili mo sa dilim? Bakit ba sa tono ng pananalita mo eh? Isa ka na ngayong concern na kapatid. Ano bang alam mo sa akin? Wala naman, di ba?
Alam ko ang totoong nangyari sa'yo. Nagpunta ako sa dati mong pinapasukan. Kaya kita kinakausap sa ngayon para malaman ko mismo sa'yo kung totoong lahat ng sinasabi sa akin ng guro mo. Anong drama yan? Nag-aasa ka mabuting kapatid sa akin ngayon? Hindi nga ba? Iniwan mo ko, pinaalagaan mo ko sa iba. Mas inuna mo yung trabaho mo. Huwag mo ang ibalik sa akin ang tanong. Ang patungkol sa iyong pinag-uusapan natin. Sabihin mo sa akin ang buong nangyari sa iyo. Wala kang dapat malaman sa akin. Mahalaga, nandito ako sa puder mo. Bakit kailangan mo pa ungkatin ang mga naging buhay ko noon? Dahil naging kakaiba. Lalo na noong umagang kinaladkad mo ko. Anong dahilan ng pagkakaganyan mo? Sinong gumawa nito sa Wala iyo? nga. May nangyari sa akin, tapos na yun. Isang bahagi ng nakaraan na gusto ko nang makalimutan. Hindi ako papayag. Gusto kong malaman ang buong pangyayari nung panahong nawala ka sa likuran ng campus ninyo. Sa likuran ng campus? Oo. Anong nangyari sa iyo, Ron? Hindi. Ayoko. Wala akong sasabihin. Walang nangyari sa akin doon. Ate, pakiusap. Huwag mong itanong sa akin yan. Marami kang pwedeng malaman sa akin. Lahat pwede. Maliban lang sa bagay na yun. Gusto kitang tulungan. Pero kung hindi mo sasabihin sa akin, wala tayong magagawa. Ayoko na maalala ang lahat na nangyari sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, ate. Baka kung ano na naman ang gawin niya. Ang mabuti pa, itigil ko ng pagtatanong. Pakiusap. Huwag mo na alamin. Pakiusap. Shh! Tama na. Sige, hindi ko natatanungin. Kumalma ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita kukulitin pa, Julius. Hinayaan na lamang ni Divina na makapagpahinga ang kapatid kahit na ang totoo, naging palaisipan sa kanya ang pagkatakot nito, lalo na nang mabanggit niya ang likurang campus. Naisipan niyang puntahan ang binatang na-detain nung nakaraang gabi. Ebidensyang magdadawit sa kasong naisampa sa kanya. Tinungo niya ang records department. Sinubukan niyang tignan ang file ng batang iyon. Alam niyang bawal kunin o tignan ang confidential record ng mga batang nakuhaan nila ng profiling. Pero hindi niya napigilang buksan at usyusyohin na basahin ang mga nakasulat roon. Nabuhayan siya ng loob nang malaman niyang nag-aaral pala ito sa dating eskwelahan ng kanyang kapatid. Agad niyang kinuha ang detalye ng binata, isinulat sa papel, inilagay sa kanyang bulsa. Ibabalik niya sana ang folder nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang opisina. Divina, Hepe, kayo po pala. anong ginagawa mo rito? Wala po. May chinecheck lang po ako. Chinecheck na ano? May inutos ba sa'yo si Tiniente na kukuning files? Wala naman po, Hepe. Eh kung wala, ano yung chinecheck mo na profiling records natin? Regarding dun sa bata, Hepe, yung kamakailan lang na na-interrogate, Ano namang tungkol sa kanya? gusto ko sana siya makausap. At kaya ka naririto para kunin ang address niya, hindi ba? Hepe, patawad po kung nakialam ako rito. Gusto ko lang malaman kung saan nakatira yung binata. Gusto ko lang siya makausap. Alam mong bawal tayong makialam sa mga confidential files na yan. Pagkatapos, kumuha ka pa ng detalye. Gusto mo bang masuspindi ka sa ginagawa mong yan, ha? Aminado ako. Mali talaga ang ginawa ko. Pero ginawa ko ito para lang makausap yung binata. Wala naman akong masamang intensyon sa kanya. Divina, magtapat ka nga sa akin. May problema ka ba? Hepe, Alam kong nagdadalawang isip ka. Natatakot kang husgahan kita sa mga sasabihin mo. Pero sa pagkakataong ito,
Gusto kong isantabi mo muna ang ranggo ko. Kausapin mo ako bilang isang kaibigan mo. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang gumugulo sa isipan mo? Divina? Lucas, hindi ba nabanggit ko sa iyo noon, nung isang gabi, nakasama ko na si Julius sa bahay ko? Oo. Ano namang tungkol sa kanya? May kakaiba siyang ginawa sa akin. Sa tindi ng takot at galit niya, halos masaktan niya na ako. Yung mga bagay na gumugulo sa isipan niya, gusto kong malaman kung ano yun. Ano namang kinalaman ng binatang nahuli natin noon? Nalaman ko sa profiling niya. Doon siya nag-aaral. At halos magkaedad silang dalawa. Tatanungin ko lang sana kung may alam siya sa nangyayaring insidente noon sa campus. Sa mataas na paaralan ng San Carlos ba ang tinutukoy mo? Oo. Teka, paano mo nalaman yan? May nag-blatter na sa atin? Meron. Pero nagkataong wala kang duty noon. Isa pa ba? Light incident lang naman yun. Katuwaan ng mga kabataan. Katuwaan ng mga kabataan? Pero nawala ang kapatid ko sa katuwaang yun. Ano nga ulit ang pangalan ng kapatid mo? Julius. Julius Cortez. Julius Cortez. Base sa listahan ng iblinater sa amin, walang Julius Cortez ang isinamang ni-report na nawawala. Sinong nagsabi sa'yong nawala siya? Yung advisory class ng pinapasukan niya. Teka, sigurado ka bang nag-aaral doon ang kapatid mo? Oo naman. Pumunta ako ron. Dala ko ang lumang ID na gamit niya. Hinalungkot ko ito sa mga gamit niya. Nagtataka ako ha. Bakit hindi isinama ng guro niya yung pangalan ng kapatid mo sa blatter? Tapos sinabi niya sa'yo ng personal na nawala nga ito. Lucas, puntahan na lang natin ang binata. Baka makatulong siya na malaman natin ang buong pangyayari. Sige. Ayokong isipin mong kinukonsinti kita sa ginawa mong mali ngayong gabi. Pero dahil sa kaibigan kita, palalampasin ko ang ginawa mo. Salamat, Hepe. Tatanungin ko itong napakalaking utang na loob. Oras na malaman ko ang naging karanasan ng kapatid ko, hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Pasalamat ka, kaibigan kita. Dahil kung hindi, kanina pa kita pinabigyan ng memo. Sumakay sa mobile ang dalawa. Nag-dispatch ng kanilang estasyon robing. Hindi na sila nagsama ng iba pang backup. Ayaw nilang malaman pa ng iba ang gagawin nilang investigasyon. Personal na lakad ang gagawin nila. Bawal na bawal yun sa linya ng kanilang trabaho. Umuugong ang malamig na simoy ng hangin sa kapaligiran ng kanilang pulis mobile. Nasa bungad na sila ng makitid na daanan ng barangay Malingap. Ramdam agad ng dalawa ang katahimikan at tensyon sa paligid. Sargento, iba ang pakiramdam ko sa barangay na ito. Kinikilabutan ako. Hepe, tingnan mo. Sunod-sunod ang burol sa kabahayan. Para bang may salot na dumaan. Anong nangyari dito? Ano bang malay natin? Ngayon lang tayo parehas na nagawi rito. Saglit nilang ipinarada ang sasakyan sa tabi. Bumaba ng sasakyan at nagsimulang maglakad. Tahimik ang mga tao. Matatalim ang tingin. Pinapakita ang pagkadismaya sa kanilang pagdating. Walang imik na tinalikuran sila ng mga tao sa unang beses nilang tinanong sa isang insidente. Mukhang ayaw nila tayong kausapin. Hindi sila pala kaibigan. Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi lang naman sila ang pwede nating mapagtanungan. Puntahan na natin ang binatang pakay mo. Ayun oh, may babaeng nakaupo. Si Manang, tanungin natin. Baka kilala niya ang binata. Nay, magandang gabi po.
Itatanong ko lang po kung saan ang bahay ni Miguelito San Gabriel. Wala. Hindi ko alam. Sige po, pasensya na. Ang suplada naman ni nanay. Pangalawa na yan, Sargento. Lipat na lang tayo sa susunod na bahay. Bakit ba ayaw nila sa atin? Kung iwasan nila tayo, para tayong may sakit. May panibagong bangkay na naman na dumating. Iba ang kilabot ko sa barangay na ito. Umiwas tayo sa mga bahay na may burol. Hepe, wala ka bang napapansin sa lahat ng burol na dinaanan natin? Tulad ng ano? Lahat ng mga kabaong sarado ang takip. Bakit kaya? Ano kayang nangyari sa mga bangkay na nasa loob? Anong malay natin? Baka naman gutay-gutay ang mga katawan. Nga kayo magbiro ng ganyan? Hindi lang yan napapansin ko. Ultimo ang mga nakikiramay sa kanila. Parang sila-sila lang ang pamilya. Hepe, may kasabihan nga tayo ng matatanda. Bawal kang makiramay sa ibang pamilyang may patay. Kung mismong ikaw namatayan. Nagpapaniwala ka rin sa mga ganyan? Oo naman. Lalo na kung ganito kaliblib ang lugar. Bakit ba natin pinag-uusapan yan? Eto naman kasing si Miguelito. Ang hirap hagilapin. Yung huling bahay na yan, tanungin mo ang may-ari. Mabuti yan at walang burol. Huli na yan. Kapag wala pa rin, aalis na tayo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Lalo nang nasa pulso ko. Parang umiinit. Bakit kaya? Baka siguro sa stress. O dahil sa pulseras na suot ko. Lumapit sila sa isang kubong. Nasa pinakadulong parte ng kalsada. Kinatok ang pintuan. Tinawag ang mga tao sa loob. Pinagbuksan sila ng isang babae. Nagulat pa nga si Divina dahil ang babaeng kaharap nila ang mismong guro ng paaralang pinunta niya. Nakasunod sa kanyang paglabas ang dalagang anak nito. Napakali talaga ng mundo. Sinong mag-aakalang magkapatid pala ang dalawa? Tinanong niya ang tungkol sa binata. Matagal na raw itong hindi umuwi sa kanila. Naglayas na ito. Ilang taon na ang nakalilipas. Hindi na kailanman bumalik pa. Hindi niya rin alam kung kanino ito nakatira. Paalis na sana sila ng bahay na yun. Nang biglang tinanong ni Lucas ang guro sa lahat ng mga nangyari sa barangay. Makahulugang ngisi lang ang tinugon nito sa kanila. Hindi sinagot ang katanungan ng binata. Pero nag-iwan siya ng isang mahalagang babala para sa kanilang dalawa. Matapos nilang mag-usap, agad silang naglakad pabalik sa kanilang mobil. Sumakay sila at pinaandar na ang makina habang nasa biyahe. Hindi mawaglit sa isipan ni Divina ang babala ng guro kanina. Hindi ako maaaring magsalita patungkol sa mga nangyayari sa amin. Babalaan ko lamang kayo na wag kayong mga ngas na makipag-usap pa. Isa man sa mga tao, maaari ninyong makasalubong ito. Oras na sumuhay kayo, pagsisisihan nyo ang pagpunta sa lugar namin. Ano bang klaseng babala yun? Para bang may mangyayari sa amin kapag sumuway kami? Hoy, ano bang iniisip mo dyan? Pabalik na tayo ng istasyon. Kung ano pang pinag-aalala mo. Nagtataka lang ako dun sa gurong nakausap natin kanina. Bakit naman? Hindi naman siya ganun nung kausap ko siya noon sa eskwelahan. Disente at respetadong tao, yung kanyang aura sa paaralan. Bakit kanina sa bahay niya? Bigla siyang naging misteryoso. Ikaw talaga. Napunta lang tayo sa nakakatakot na barangay na yun. Nagkaganyan ka na. Iba kasi talaga ang pakiramdam ko kanina. Parang hindi siya yun. Parang magkaiba sila ng katauhan. Ikaw talaga, Sargento. Kung ano-anong iniisip mo. Huwag ka na mag-alala.
Nasa biyahe na tayo at medyo nakalayo na rin tayo sa lugar nila. Uy, Lucas, anong ginagawa mo? Bigla mong pinaharurot ang sasakyan. Binilisan ko na. Masyado kang kabado eh. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Makababalik naman tayo agad. Kahit alalay lang ang biyahe natin. Heto na naman siya. Umiinit na naman ang pulso ko. Ano bang nangyayari sa pulseres ko? Ito naman, masyado kang nervyosa. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman. Kaya lang... Hepe! Hepe! Ihinto mo ang sasakyan! May bababangga tayo! Nasaan na siya? Tinamaan ba natin? Pasaway ka, Divina. Ginulat mo ako. Ano ba yung nakita mo? May dumaang malaking hayop sa harap natin. Hindi mo ba nakita? Hayop? Wala naman akong nakita kanina. Ang liwanag ng-headlight natin. Paano kung hindi makikita ang nasa harapan natin? Sandali. Bababa ako. May narinig akong kumalabog sa harapan. Teka naman. Huwag kang bigla na lang bumababa dyan. Sargento Divina Cortez, bumalik ka dito sa sasakyan. Diyos ko! Hepe! Halika, tingnan mo to! Bakit ba? Ano ba kasi yan? May nabangga nga tayo. May bahid ng dugo sa harapan ng sasakyan. Ha? Nasaan? Dugo lang yan. Yung katawan, saan napunta? Bumalik na tayo sa sasakyan. May nararamdaman akong hindi maganda sa paligid. Halika na! Halika na! Ha? Ikaw talagang gulo mo. Matapos mo akong pababain, bigla-bigla mo akong hihilahin pabalik ng sasakyan. Paandarin mo na. Ngayon din. Oo na. Ito naman, kung makautos, akala mo, mas nakatataas ka sa akin? May nararamdaman akong nilalang sa bandang kakahuyan. Kung ano man ang nilalang niyon, kailangan makaalis na kami sa lalong madaling panahon. Hindi na nila nagawa pang tanggalin ang marka ng dugong bumakat sa kanilang mobil. Wala kasing oras para gawin iyon. May naaninag si Divina na isang pares na mga matang nakamasid sa kanila. Hindi nga lang niya sigurado ang taong yun kung mula sa barangay na pinunta nila o kung nilalang iyon na nakita niya na bumangga sa kanilang sasakyan. Kabado na siya habang tumatagal. Parami ng parami ang kababalaghan ng kanyang nararanasan. Nagugulo na siya kung magkakaugnay ba ang lahat ng ito sa pag-iimbestiga niya para sa kanyang kapatid. Malapit na sila sa kanilang istasyon nang biglang tumunog ang kanilang radyo. Break. Eagle One, this is Jaguar. Over. This is Eagle 1 to Jaguar. Over. Nasaan na kayo? Hinahanap na kayo dito ng Alpha Base. Kasama mo ba si Lily? Over. Oo, kasama ko siya. Over. Back to base na kayo. Kailangan namin ng backup para sa responde. Over. Kailangan pa ba talaga ng backup? Isang sugatan lang ang report, di ba? Over. Affirmative. Pero may mga residente na nag-report na mas malalakas daw na sigaw at kakaibang ilaw sa paligid. May posibilidad daw na hindi ito ordinaryong kaso. Mas mabuti na may karagdagang unit. Over. Copy. On the way. Over. Anong status ng sugatan? Isang binatang lalaki. Natagpo ang sugatan sa may San Isidro Road. Dinala na sa pagamutan. Kukunin ko pa ang pagkakakilanlan. Sige, hintayin nyo kami. Sabihan ang kasamahan natin. Maghanda sa pagdating namin. Over. Copy. Over and out. Pagdating ng dalawa sa istasyon,
Napagkamalan pa silang na aksidente. Nagulat ang karamihan sa kanilang mga kasamahan nang makita ang bahid ng dugo sa harap ng kanilang mobil. Hindi na sila pinansin pa ng hepe. Agad na pinasakay ang mga sasama sa pag-iimbestiga. Hinati sa dalawa ang grupo. Ang isa sa lugar ng pinangyarihan habang ang isang grupo naman sa ospital. Sa kanya sumama si Divina. Dumiretso sila sa ospital. Doon nadatnan ang binata. Hindi pa nila ito magawang kausapin. Wala raw itong malay at puno ng sugat ang katawan. Maging ang kanyang muka, kaya hindi pa nila ganap na kilala kung sino nga ito. Hindi natiis ni Divina na tingnan ang mga sugat nito. Napadako siya sa damit nitong nakalagay sa tabi. May maliit itong punit. Kinuha niya ang kanyang gloves, kumuha ng bahagi ng damit at inilagay sa specimen bag. Dito na siya nilapitan ni Hepe. Anong ginawa mo? Kumuha ko ng specimen. Dadalhin ko sa lab. Anong pumasok sa isip mo para gawin yan? Hindi ba't iimbestigahan naman natin ang pangyayaring ito? Kumuha na ako ng ebidensya. Nakakuha na rin ako ng specimen ng dugo. Ipapa-examine ko to. Oo, alam ko yun. Pero hindi mo yan trabaho. Trabaho yan ng crime scene investigator. Masyado ka nang nagiging apektado sa mga kasong patungkol sa kabataang nai-involve. Kahit hindi linya ng trabaho mo, pinanghihimasukan mo. Gusto ko lang makasigurado na iba siya sa binatang hinahanap ko. Sargento, huwag mong haluan ang personal mong motibo. Ang mga kasong nakakaharap natin, hindi lahat ay maaaring may kaugnayan sa kapatid mo. Hepe, gusto ko lang naman makatulong. Wala akong masamang motibo sa ginagawa ko. Kung patuloy kang magkakaganyan, mapipilitan akong ibalik ka ulit sa office duty mo. Hindi na tama ang nagiging desisyon mo. Procedural misconduct or breach of protocol ang ginagawa mo. Pasensya na, Hepe. Pinagbigyan na kita kanina sa pakikialam mo sa files. Pagpunta natin sa barangay Malingap at pagsama mo rito, kahit hindi pa naman dapat. Pero anong ginawa mo ngayon? Ipasususpindi na talaga kita. Huwag naman. Pakiusap. Talagang hindi na dapat ito maulit. Sargento Divina. CSI Verdad, halika rito. Yes, sir. Kunin mo tong mga specimen na hawak ni Sargento Divina. Dalhin mo sa lab unit at ipa-examine. Yes, sir. Divina, hayaan mong dumaan sa tamang proseso ang investigasyong ito. Kung may kaugnayan ito sa kapatid mo, hintayin na lamang natin ang proseso ng investigasyon. Oo, Hepe. Pasensya ka na. Ginawa ko ito dahil ayokong isipin ng mga kasamahan natin na pinapaboran kita. Nakamasid ang mga kasamahan natin. Ayokong masilip nila tayo. Naunawaan ko, Hepe. Pasensya na sa naging pagkilos ko. Sige, bumalik na tayo sa base. Marami pa tayong dapat gawin. Dismayado si Divina sa naging lakad nila nung gabing. Naka-duty siya. Wala kasi siyang gaanong nakuwang detalye sa kanyang investigasyon. Bumalik siya sa kanyang tinutuluyan. Pagpasok niya pa lang sa kanilang pintuan, ay napansin niya ang isang pares ng sandalya sa may pintuan. Pagbukas niya, bumungad agad sa kanyang harapan ang tiyahin nitong nakaupo sa hapagkainan. Hinihintay ang kanyang pagdating. Babatiin sana niya ito nang mapansin niyang hindi maayos nitong kalagayan. Napadako ang tingin niya sa tagiliran nitong nakaumbok. Chang, napabisita po kayo. Anong problema? Wala naman. Napadaan lang ako para bumisita. Ayos lang po ba kayo? May napansin ako sa tagiliran ninyo. Ay, wala yan. Nadulas lang ako sa bahay. Huwag mo akong intindihin.
sa lahat ng sinasabi ko. Muntikan pa nga akong saktan yan. Hindi naman po siguro siya mananakit ng walang dahilan. Sabihin niyo sa akin, kailan pa at kung paano siya nagsimulang magkaganyan? Inaalagaan kong batang yan. Pinalaki at puro nga ako paalala at disiplina. Pero sadyang matigas ang ulo. Ayun, nabarkada. Hindi na umuwi sa akin ng ilang araw. Ganon yun. Hindi umuwi? Ibig sabihin, alam ninyo ang insidenteng nawala siya sa campus nila? Nawala? Anong nawalang pinagsasasabi mo? Nakausap ko yung advisory class na Julius. Nabanggit niyang pagkawala nito ng ilang araw. Anong sabi mo? Nakausap mo yung teacher niya? Opo, Chang. At nagulat ako sa mga nalaman ko. Hindi detalyado ang lahat. Pero sinabi nito, traumatized si Julius nang matagpuan ng iba niyang mga kaklase. Nag-aalala ako kung anong totoong nangyari sa kanya. Wala naman akong alam sa sinasabi mo. Paano wala? Hindi ba sabi mo kanina, hindi nga siya umuwi ng bahay ninyo? Inalam niyo man lang ba kung anong nangyari sa kanya sa campus? Hindi. Hindi ko na nagawa. Abay, busy ako sa bahay. May ibang bagay rin naman akong pinagkakaabalahan. Pero bakit? Bakit hindi niyo man lang hinanap ang kapatid ko? Napahamak siya nang hindi ninyo nalalaman? Hoy, teka nga lang. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtatanong mo sa akin. Kasalanan ko bang nangyari sa kanya? Chang, tinatanong ko lang ho kayo. Wala naman po akong masamang ibig sabihin. Hindi. May gusto kang palabasin sa pagtatanong mo. Ano, napabayaan ko ang kapatid mo kaya siya nagkakaganyan, ganun ba? Chang, kalma lang ho. Hindi ko ho kayo sinisisi. Wala kang utang na loob. Binigyan na nga kita ng pabor, masama pa ako sa paningin mo. Chang, hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ay, hindi pa talaga. Abay, hina-high blood mo ako sa mga tanong mo. Hindi na ako natutuwa. Chang, ang tagiliran ninyo, dumudugo. Kasalanan mo to eh. Ini-stress mo ako, kaya dumugo ang sugat ko. Sugat? Alika, Chang. Titingnan ko. Papalitan natin ang benda. Hindi na. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka! Nakita mo na ang ginawa mo. Napunit na lalo ang tamit ko dahil sa pakikialam mo. Hindi ko po sinasadya. Nag-aalala lang po ako sa inyo. Bakit niyo naman kasi ako itinulak? Diyos ko, ang laki ng sugat ninyo. Paano niyo nakuha yan? Huwag ka sabing lumapit. Bakit ba ang kulit mo? Pero Chang, iyang sugat mo, lalong tumutugo. Ay siya, sige, aalis na ako. Nawala na ako ng ganang magtagal pa rito. Abi, pagsabihan mo yung kapatid mo. Wag na wag siyang magpapakita sa akin. Kung ayaw niyang sa kanya ko ibunta ng galit ko sa'yo. Anong nangyari doon? Bakit pati si Julius nadamay sa galit niya sa akin? Kakaiba ang ikinikilos ni Chang. Ito ang unang pagkakataon na makita ko siya na ganun. Bagsak ang katawang umupo si Divina sa kanilang sala. Hindi nito makalimutan ang nakitang sugat sa tadyang na kanyang tiyahin. Sariwa pa ito, malaki, at hindi basta-basta makukuha lang sa isang simpleng insidente. Bigla siyang kinabahan. May inililihim sa kanya ang kanyang tiyahin. Sa kanyang pag-aalala, nagtungo ito sa kanyang silid para silipin ang kapatid. Nagulantang siya sa pagbukas ng pintuan. Magulo ang mga damit niya. Madilim ang kwarto at may amoy na hindi kaaya-aya. Nanindig ang kanyang balahibo nang maaninag niya ang maitim na anino sa tapat ng sira nilang bintana.
Hindi niya mawari kung sisigaw ba siya o papuputokan ng baril ang nilalang sa kanyang harapan. Nilingon siya nito. Biglang bawi ng tingin. Kumilos ang mga braso, lalong winasak ang bintana. Napatulala ang dalaga. Anong ginagawa ng ganong klaseng nilalang sa kanyang silid? Naalala niyang bigla ang kanyang kapatid. Hinanap niya ito at tinawag, pero walang tugon mula sa binata. Nabahala siya na baka nilapan ng nilalang ang kanyang kapatid. Tatawag sana siya sa kanilang istasyon para iulat ang nangyari. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Iniwan niya ang bahay at agad na bumalik sa istasyon. Saan ka nga ba nagpunta kagabi, kapatid ko? Paano nakapasok roon ang halimaw na yun? Divina? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't katatapos ng shift mo? Pwede ba kitang makausap? Bakit ganyang itsura mo? Para kang nakakita ng halimaw. Tulungan mo ko. Pakiusap, Lucas. Tulungan mo ko. Hindi ka iiyak ng ganyan ng simpleng dahilan lang. Hindi ko na alam kung maniniwala ka. Pero may nangyari sa bahay. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Isang nakakatakot na nilalang sa loob mismo ng kwarto ko. Napakalaki niya. Mabalahibo ang katawan. Mahaba ang mga braso, ang kamay, ang kuko. Meron siya nalilisik at mapupulang mga mata. Sa kwarto mo mismo? Sinaktan ka ba niya? May sugat ka ba? Wala. Wala siyang ginawa sa akin. Pero si Julius, wala sa kwarto kong yun. Hindi ko rin alam, hindi ko nakita kung may ginawa ba sa kapatid ko. Hindi mo man lang ba narinig? Kung paano napunta sa loob ng bahay mo ang halimaw na yun? Hindi nga eh. Hindi ko napansin. Nag-aaway kami ng tiyahin ko sa salas namin. Wala akong narinig na anumang ingay sa loob ng kwarto ko. Siya lang ang naroroon. Pagkatapos, may malaking halimaw na nakapasok sa bahay mo. Oo, hindi pa kami nag-uusap pagkatapos ng duty natin. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko na lang si Chang na nakaupo sa hapagkainan ng kusina. Tahimik ang paligid. Wala akong narinig na anumang kaluskos sa loob ng kwarto ko. Maliban sa may bahagyang pagkasira ng bintana ko bago tumakas ang halimaw. Sira na ang bintana, pero walang sinyalis ng iligal na pagpasok mula sa labas ng bahay. Nasa loob ng bahay ang tiyahin nito at hindi pa raw sila nakakapag-usap ng Julius. Kahina-hinala, may hindi tugma sa sinasabi ng tiyahin niya. Divina, sa estima mo, gaano nakatagal na naroroon ang tiyahin mo? Nasiguro mo bang hindi pa nakakapag-usap ang dalawa nang makapasok ka? May dalang pagkain si Chang. Alat ang kararating niya lang dahil mainit pa ito. Sinabi naman niyang hindi pa niya nakikita si Julius mula nang dumating siya. May hinala ako. Hindi pa ito nagtatagal sa loob ng bahay ko. Kung walang ebidensya ng pagpasok ng nilalang na yun sa kwarto mo at wala ron ang kapatid mo, hindi kaya ang kapatid mo ang Hindi. mismong... Imposible. Walang kakayanan ng kapatid kong magkaganon. Wala sa angka namin ang hinala mong yan. Wala nga sa inyong angkan. Pero papaano kung may isang bagay na nangyari sa kanya para siya yung magkaganon? Tama ka. Pwedeng may gumawa nito sa kanya. Kaya siya nagkakaganito. Diyos ko, marami namang iba. Bakit ang kapatid ko pa? Bakit, Divina? May kakaibang ikinilos na ba siya noon? Oo, nung isang gabi. Break. Alpha Base. This is Jaguar. Over. Jaguar, this is Eagle One. Anong status nyo? Over? Eagle One. Kailangan namin ng backup sa responde namin dito. Over. Sabihin nyo sa akin ang exact location nyo at pupuntahan namin agad kayo. Over. Sumakay sila ng motor. Pinuntahan ang lokasyon na re-respondehan nila. Sa biyahe pa lamang,
Ramdam na ni Divina ang kaba at pagod. Wala pa kasi siyang pahinga sa magdamag na duty. Dumagdag pa ang insidenteng nangyari sa kanilang bahay. Malayo pa ang lokasyon. Kitang-kita na nila ang dami ng taong nag-uosyoso. Maging ang mga kasama nila na abalang nag-iimbestiga sa nangyaring krimen. Naglakad sila papalapit sa lokasyon nang maamoy nila ang mabaho at masangsang na amoy ng mga natagpuang putol-putol na katawan ng tao. Nababalot ito ng mga sako, habang ang iba naman nakalagay sa nakabukas na mga karton. Agaw pansin sa kanya ang isang dalagitang umiiyak sa kumpul ng putol-putol na bangkay ng isang babae. Namukhaan niya ang dalaga. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung dalagang kasama ng guro na nakita niya. Nung gabing pumunta sila sa barangay Malingap, natigilan siya kung sino ang iniiyakan nito sa lugar na yun. Nilapitan niya ito at nagulat siya sa kanyang nakita. Bakit nangyari sa'yo to? Paano ka nadamay rito? Hindi maaari. Yung teacher na nakausap ko, putol-putol ang kanyang bangkay. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag ka nang makialam. Bakit ang tigas kasi ng ulo mo? Sino may gawa nito? Ang babaeng yun. Oras na makita ko siyang bumalik rito. Siya ang sisisihin ko sa pagkamatay ng itay ko. Pagbabayaran niya ang ginawa niya. Divina, anong ginawa mo rito? Kilala mo ba yun? Hepe, siya yung dalagang nakita ko sa bahay ng teacher na kausap natin. Sa barangay Malingap. Ano naman ang kaso kung siya yung dalaga? Baka yung bangkay na iniiyakan niya. Yung teacher na kinausap ko. Oh, ay, nakita niya ako. Papalapit siya sa akin. Ikaw! Naalala kita! Halika rito! Teka, sandali. Bitiwan mo ko. Natatandaan kita. Ikaw yung babaeng pumunta sa bahay namin. Ikaw ang isa sa dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Sandali lang. Wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Bakit akong pinagbibintangan mo? Miss, bitawan mo siya. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Tandang-tanda ako ang gabing yun. Doon nagsimulang gambalain kami ng nilalang na pumatay sa kanya. Nilalang? Anong nilalang ang sinasabi mo? Hindi kaya ang nilalang na yun ang nakita ko rin mismo sa kwarto namin. Miss, huwag kang basta-basta na lang mambibintang sa isang tao nang wala kang katibayan. Paninirang puri ang ginagawa mo. Kanino ko ba dapat ibunta ng galit ko? Sa halimaw na yun na hindi ko alam kung sino? Nananahimik kami sa bahay. Hindi kami nakikialam sa mga nangyayari sa paligid namin. Pinahinto ko na siya sa eskwelahang tinuturuan niya para lang hindi na kami madamay sa kaguluhan. Pagkatapos darating kayo sa bahay namin, magtatanong kayo ng kung ano-ano. Tingnan niyo tuloy ang nangyari sa tatay ko. Namatay siya ng dahil sa inyo. Patawarin mo ko. Hindi ko gustong mangyari ito. Patawarin? Bakit? Kapag ba pinatawad kita, may ibabalik mo pang buhay ng tatay ko? Huli na ang lahat. Pati na siya. Hindi ko na siya makakasama pa kahit kailan. At kasalanan mo yun. Kasalanan mong lahat ng ito. Patawad kung kinausap ko kayo. Pero wag mong isisi sa akin ang lahat. Wala akong kinalaman rito. Wala akong kasalanan. Hustisya sa pagkamatay niya ang kailangan ko. Hindi ang paghingi ng tawad mo. Miss, tama na. Kung kinakailangang patawan ko ng parusa ang tao ko, gagawin ko. Huwag mo lang siyang pagsalitaan ng kung ano-ano. Idaan na lang natin sa tamang proseso ang reklamo mo. Siguraduhin ninyo, kapag pati ako nadamay rito, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi ko siya patatahimikin hanggang sa kamatayan ko.
Wala sa sariling bumalik si Divina sa kanilang sasakyan. Masama ang loob sa mga nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit nararanasan niya ang lahat ng ito. Nawala na nga ang kanyang kapatid na dawit pa siya sa pag-iimbestiga sa kaso ng napatay sa barangay Malingap. Nalaman na rin ng lahat ang iligal na pagkuha niya ng mga datos sa kanilang istasyon. Gustuin man siyang alburin ng kanyang hepe, wala rin ito magawa. SOP na kailang duman siya sa tamang proseso. Inasikaso na ng kanyang mga kasamahan ang iba pang mga bangkay na kanilang na-recover. Iilan sa mga naroon ang umaktong kaanak nila ang mga bangkay. Maaring umiiwas lang na imbisigahan ang pamilya nila o dahil sa hindi na rin kasi halos makilala ng mga tao ang mga katawang natagpuan. Dinala na lamang nila ito sa kanilang crime laboratory. Isinama siya sa kanilang istasyon. Sisimula ng imbisigahan ang mga kasong nauugnay nga sa kanya. Hepe, ano ito? Resulta, galing sa forensic laboratory natin. Bakit mo ibinibigay sa akin? Hindi ba't isa ako sa iniimbestigahan sa kaso? Alam kong gusto mong malaman ang resulta at hindi ko maiwasang hindi ito ipakita sa'yo. Baka lang makatulong sa sitwasyon mo at sa kaso ng kapatid mo. Ipakita mo sa akin ang resulta. Baka naman pati rito, madiin ako. Huwag kang mag-alala. Sinikreto ko lang ang pagkuha niyan. Alam mo namang matalik na kaibigan kong gumawa niyan. Kaya may connection tayo. Akin na. Ha? Totoo ba ito, Hepe? Patingin nga ako. Ako ang mismong magbabasa. May matching ang DNA profile ng sample niya. Oo nga. Paano nangyari yun? May natagpo ang foreign compound plasma, ang dugo na nakuha sa damit niya. Isang organic venom compound. Uri ng proteinang karaniwang makikita sa hayop na parang lason, gaya ng sa ahas. Pero mas complex pa rito. Venom? Kamandag sa katawan niya? Saan niya nakuha yun? Divina, mas nakatatakot ang sample na nakuha sa mobil natin. Tingnan mo ang nakasulat rito sa ibaba. Lumabas sa analysis na galing ito sa dugo ng hayop. Pero may kakaiba sa DNA strands. Kapag i-deconstruct, may presensya ng human mitochondrial DNA. May element ng isang tao, pero mutated. Pinaghalong hayop at tao, pero hindi rin hybrid na kagaya ng normal nating alam sa siyensya. Ibig sabihin, hindi natin ito maika-classify kung ano yung nilalang na pinanggalingan ng dugo? Hindi ito hayop at hindi rin purong tao. Magkahalo ang dalawang klase ng nilalang na umatake kay Miguelito at maaaring ang nabunggo ng mobil natin nung gabing yun ay iisa. Hindi lang yun. May isa pa akong ipapakita sa'yo. Maaaring hindi lang si Miguelito ang biktima. Tingnan mo ang hiwalay na datos na ito. Ano ito? Anong ibig sabihin ng 73% similarity with unidentified specimen? Sa pag-recover ng mga bangkay kanina, kumuha rin sila ng microtrace sa bahid sa mobil at ikinumpara sa mga nakuhang samples kanina. Ang ibig sabihin sa resulta, may pagkakatulad ng DNA samples ang tatlong insidente. Na malamang sa iisang nilalang nang galing ang mga unidentified specimen. Hindi ako makapaniwala. Magkakaugnay ang mga nangyari at iisang nilalang ang hinahanap natin ngayon. Ay, Diyos ko, naaalala ko bigla yung kapatid ko. Siya kaya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Epe, may ulat galing sa ospital na pinagdala ng binata. Bakit?
Anong nangyari, Teniente Del Mundo? Nagkamali na raw ito. Gumawa raw ng gulo sa ospital. Hepe, sasama ako. Pakiusap. Gusto ko makatulong sa kasong ito. Hindi pwede. Kailangan mo pang dumaan sa interrogation process. Sergeant Divina. Kung maaari, Teniente, hayaan mo munang isama ko si Divina. May mga bagay kaming dapat na linawin. Isa siya sa alam kong makatutulong sa atin. Hindi kaya magkaproblema tayo sa investigasyon? Baka masilip tayo. Akong bahala. Ako ang magiging responsable kung sakaling magkaproblema. Kayong bahala, Hepe. Mauna na kami. Sige, susunod kami. Salamat, Hepe. Ngayon palang ginagawa mo ng lahat para matulungan ako. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Divina, pakiusap. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na mas ikapapahamak mo. Kahit anong mangyari, pilitin mong huwag magpaapekto sa mga kaganapang ito. Alam kong pinakikiramdaman mo kung nasasangkot na ba rito ang kapatid mo. Hepe, ipangako niyo sa akin. Ililigtas mo ang kapatid ko. Kahit buhay ko ang kapalit, tatanggapin ko yon. At sana, huwag niyo ring hayaang malaman pa ito ng iba. Gagawin natin ang lahat. Pangako. Madaling araw na ng mga oras na yun, malamig at medyo maliwanag ang paligid. Bahagyang nakababa ang salamin ng kanilang sasakyan, kaya ramdam niya ang paghampas ng hangin sa labas habang nasa biyahe sila papunta sa ospital na pinagdalhan sa binatang si Miguelito. Pagod, puyat at antok ang nararamdaman niya na mga oras na yun. Halatang hindi siya nakakabawi ng 2 gabing walang sapat niyang pahinga. Unti-unting sumandal ang kanyang ulo sa bintana sa likuran bahagi ng kanilang sinasakyan. Para siyang dinaluyan ng mahinang ugong ng makina. Pati na ang mabilisang pag-andar ng kanilang sasakyan. Hindi niya na napigilang ipikit ang kanyang mga mata. Napansin naman ito ang kanyang kasamang si Lucas. Kaya hinayaan siya saglit na makapagpahinga. Palalim na ang kanyang pagtulog nang maramdaman ang biglang paghampas ng malakas at mabigat na bagay sa kanyang bintana. Gumagapang ang kilabot ng katawan na pamulagat ang kanyang mga mata sa paglitaw ng isang nakatatakot na nilalang na sumambulat sa gilid ng kanilang sasakyan. Papatayin kita! Hoy! Divina! Divina! Gumising ka! Divina! Gising! Hepe, buhay tayo. Oo naman. Ano ba nangyari sa'yo? Umuungol ka dyan ng malakas. Nananaginip ka ba? Siguro nga. Oo ata. Hininto ko sa tabi ang sasakyan. May sinasabi ka kaninang halimaw. Ano bang halimaw yun? Napababa tuloy ako saglit at nilapitan kita. Bakit ba ha? Wala. Huwag mo akong intindihin. Nananaginip lang talaga ako. Ay, pasaway ka talaga, Divina. Ang akala ko, kung napano ka na dyan sa likod, muntik na tayong bumangga sa ginawa mo. Pasensya na. Nasaan na tayo? Malapit na tayo sa ospital. Ayun na sa unahan. Uusad na tayo. Ikaw talaga, masyado kang nai-stress sa mga pangyayari. Pati sa pagtulog mo. Nadadala mo na. Dalian na natin, Hepe. Kinakabahan na talaga ako para sa binata. Baka lang may mangyari masama sa kanya. Habang tumatagal, nag-iiba ang kinikilos ni Divina. Diyos ko, ano bang klaseng problema ang gumugulo sa babaeng ito? Nagkakagulo ang mga nurses at doktor, sabayan pa ng nakatatakot na pagsigaw ng binatang nagwawala sa loob. Pumasok na ang 2 sa ward na kinalalagyan ni Miguelito. Naabutan nila ang pakikipagpambuno nito sa 2 nurse na sumusubok na pigilan siya.
Pero hindi nila makontrol ang lakas nito. Malayo man sa normal nitong pagngangatawan, iwinasiwas na lamang nito ang magkabila ang nurse na nakahawak sa mga braso niya. Tumilapon sa mga dingding ng ganong kadali ang dalawang nurse. Natigilan si Divina. Bigla niyang naalala ang figura ng nilalang na nakita niya sa kanyang silid. Sa kanyang imahinasyon, nagiging magkahawig na sila nito. Dito na nag-iba ang kanyang pakiramdam. Napalingon ito sa kanyang kinatatayuan. Mapupula at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Nagsimula na ring magbago ang bulas ng kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, alam niya na siya ang punterya nito. Papalapit na ito sa kanya. Dito na nagsimulang kunin ni Lucas ang kanyang baril. Aswang! Mananagot ka sa akin! Pepe! Papalapit siya sa akin! Tigil! Huwag mo siyang lalapitan! Tinamaan siya! Pero hindi siya natinag! Papalapit na siya sa akin! Halika Divina! dito! Halika! Tumakas ka na, Divina! Sumama ka sa akin! Sumama ka! Saan mo ako dadalhin? Ah. Lucas! Tulong! Tulungan niyo ang aswang! Ikaw ulit! Tinawag ka sa aswang! Halika! Itiwan mo ko! Hindi! Divina! Hoy! Bitawan mo siya! Bumalik ka dito! Hindi pwede! Sobrang lakas niya! Kahit may alam ako sa self-defense, hindi ako basta makawala sa kanya! Diyos ko, tulungan niyo ako makawala sa aswang na ito! Narinig ng lahat ang malakas na pagkabasag ng salamin sa loob ng ward na yun. Doon na ito tumalon at nagtakas. Hinablot si Divina. Nasa lisihan ng mga pulis na nakaabang sa harapan ng ospital. Walang ibang nakakita sa kanila maliban kay Lucas na pilit na sumusunod sa daang tinatahak nila. Nasa kasukalan na sila ng kagubatan nang mapalingon si Divina sa nakatatakot na aswang. Kahit nasugutaan, natamaan ang balang dumapli sa kaliwa nitong balikat. Nagtataglay pa rin ito ng pambihirang lakas. Hinihingal na ito at inaakala niyang mabibitiwan na siya. Tiyempong makakatakas na siya sa pagkakahawak nito, pero nagkamali siya. Mas bumilis ang pagtakbo nito. Dito na unti-unting nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga. Tuluyan na siyang nawala ng malay. Samantala, si Lucas naman. Buwisit! Buwisit talaga! Sir, kalma lang kayo. Sabihin niyo sa amin, ano ang nangyari sa loob? Ginawang hostage ng binatang yun si Divina. Hindi naman kalakihan ang katawan niya. Paano niya nagawang i-hostage si Divina ng ganun-ganun lang? Napakalakas niya. Hindi ko alam kung anong meron sa binata. Hindi ito pangkaraniwan. Nakapagtataka. Nagawa niyang tangahin si Divina nang walang kahirap-hirap. Oo nga pala. Hindi pa nila maaaring malaman ang tunay na nakita ko kanina. Baka kung ikapahamak ng magkapatid, kung sasabihin ko sa kanila ang napag-usapan namin ni Divina dun sa forensic results. Epe, anong susunod natin gagawin? Baka kung anong gawin ng binata sa bihag. Bumalik na kayo sa base. Ako na lamang muna ang susunod sa kanila. Hindi lang ito ang kasong dapat natin iniin.
siya ng matagal, dala ng pagod sa isang araw niyang walang pahinga. Nakahiga siya sa kumpul ng mga dahon ng saging na sadyang inilatag bago siya mailapag. Sinipat ang paligid na kanyang kinalalagyan. Dito niya nakita at napansin ang nasa loob ng isang maliit na kubo. Akma na siyang tatayo nang maramdaman niya ang mga tao sa kanyang Huwag kang sisigaw. Nasa ipinagbabawal na lugar tayo. Sisigaw talaga ako kapag hindi mo ako binitiwan. Kung gusto mong mailigtas ang kapatid mong si Julius, kailangan mong manahimik. Pakiusap. Pasensya na. Pasensya na sa biglaan kong pagdala sa'yo rito. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung papaano tayo napunta sa kubong ito. Hindi porkit pumayag ako manahimik. Maniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong ipaliwanag ang panig ko. Hindi ako masamang tao. Hindi ako naniniwalang hindi ka masamang tao. Nagawa mo nga akong tangayin rito. Wala rin akong oras makinig sa paliwanag mo. May tao akong dapat hanapin. Nasasayang ang oras ko sa pagdala mo sa akin dito. Alam ko kung sinong hinahanap mo. Malalaman mo ang kasagutan kung makikinig ka sa akin. Ayoko. Manahimik ka. Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon ko. Chang! Pakawalan mo na ako! Ay, may ibang tao tayong kasama rito. Isang lalaki. Nasa kabilang kwarto. Pakiusap! Chang! Ibalik mo na ako sa ate ko! Pamilyar sa akin ang boses na yun. Teka, saan ka pupunta? Hahanapin ko kung saan nagmula ang boses na yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Julius yun. Si Julius. Naloko na. Kaya pala kinakabahan ako dito sa lugar na to. Parehas tayong nawala ng malay nang dinala niya tayo rito. Nya? Sino bang tinutukoy mo? Kising na pala ang mga bisita ko. Ha? Chang? Hindi makapaniwala si Divina na nakita niya sa kubong yun ang kanyang tiyahin. Ramdam niya ang presensya nito, ang kapahamakang nagbabadya sa buhay nila. Samantala, si Lucas kumilos para hanapin si Divina. Buong tapang na sinuong ang kasukalan ng gubata. Gumawa siya ng paraan para lang masundan ang mga bakas nito. Kahit na wala siyang kasiguraduhan kung saan nakahanapin ang dalawa. Naalala niyang nasugatan niya ang binata sa balikat nito. Kaya ang patak ng dugong nagkalat sa kakahuyan ang naging daan para masundan ang bakas ng dalawa. Pagod na siya sa kanyang paglalakad nang mamataan ang maliit na kubo sa di kalayuan. Doon na rin mismo sa bandang yun, natagpuan ang huling bakas ng dugong sinusundan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubong yun. Nagsimulang magmanman sa paligid nito. Dito niya nakita na ulinigan
sabihin nito? Bakit nandito kayo? Ano tong lugar na to? Nabubulok na kubo? Ang talim ng tingin niya sa akin. Pakiramdam ko, anumang oras, sasakmalin ako ng matandang to. Yun nga rin ang ipinagtataka ko. Bakit ka naririto? At kasama mo ang isang yan. Kilala mo si Miguelito? Kilalang kilala. Nagulat nga ako at buhay pa pala siya. Papatayin niya na talaga ako. Kailangan ko na makatakas. At saan ka pupunta? Subukan mong kumilos. Kahit na isang hakbang lang. Itutuloy ko ang naudlot kong pagpatay sa'yo. Buwisit talaga. Ngayon ko pa naduwag. Samantalang ikaw mismo ang nagdala rito sa akin ng pamangkin ko. Ano? Anong sinasabi niya, Miguelito? Hindi totoo yan. Natagpuan mo lang kami sa kakahuyan. Wala akong intensyong dalhin siya rito. Talaga ba? Yung kay Julius, wala ka rin bang alam? Naguguluhan ako sa pinag-uusapan ninyo. Ano ba talagang ugnayan niyo sa kapatid ko? At sa tiyahin ko, ha, Miguelito? Hindi ko gustong mangyari ang lahat ng to. Nadala lang ako ng aking emosyon. Ang totoong punot dulo ng lahat ay ang tiyahin mo. Manahimik ka! Kasalanan niyo ni Julius ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magagalit sa lahat ng tao. Chang, awalan mo na ako rito. Si Julius? Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Pabayaan mo na sila. Ako lang ang dapat na parusahan mo. Wala silang kinalaman rito. Tumigil ka! Ang Julius na yon, siya ang may kasalanan ng pagkamatay ng anak ko. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng ito. Wala nga siyang kasalanan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yan? Ginawa mo pang sinungaling ang kapatid mo. Siya mismo ang nagsabi sa akin ng lahat. Kung ganon, tama na. Itigil mo na lahat ng ito. Kulang pa bang pagpatay mo sa kanya at sa ginawa mo sa akin? Diyos ko, Julius, anong ginawa sa'yo ni Chang? Bakit ka pinarusahan ng ganito? Julius! Ate, paano mo nalamang nandito ako? Si Chang, nakita ka ba niya? Tumakas ka na, ate. Iwanan mo na ako. Julius, sasama ka sa pag-alis ko rito. Hindi ako papayag na maiwan ka sa kamay ng nababaliw nating tiyahin. Sobra na ang kasamaan mo. Idinamay mo ng lahat ng tao kahit wala namang kinalaman rito. Nababaliw ka na talaga. Wala nang halaga kung sino pang may kasalanan sa inyong lahat. Namatay si Clarice nang dahil sa inyo. Kaya damay-damay kayong lahat ng narito. Halika rito. Ikaw ang uunahin ko. Wala na sa katinuan si Aling Yoli. Hinawakan nito ang liig ni Miguelito. Dinala sa kinalalagyan ng magkapatid. Tumilapon ito sa isang lamesang nakalagay sa silid. Lalong bumuka ang sugat nito sa kanyang tagiliran. Dumugo na rin ang balikat nitong may tama ng bala. Hindi makapaniwala si Divina. Kumpirmado ng lahat ng nangyayari sa kapatid niya. Kagagawa ng kanyang tiyahin. Kinalagan niya si Julius. Pilit na pinatatayo para makatakas sa kubo. Natigilan siya nang makita ang kalagayan ni Miguelito. Gusto niyang makatakas pero naiipit siya sa sitwasyon. Buhay nilang tatlo ang nakasalalay. May naamoy siya sa kanyang paligid. Parang usok ng pulburang sinindihan sa di kalayuan. Alam niya ang mga bagay na yun ginagamit nila para malaman ng isang pulis ang lokasyon ng isa sa kanilang kasamahan. Agad niyang binalaan ang mga kabataang kasama niya. Julius! Miguelito! Humanda kayo! Ha? May usok. Saan gagaling yun? Ano yan? Sino may gawa ng usok na yan? Julius! Miguelito! Dapa!
Sinong nagsindi nun? Teka, ang mga bata, nasan sila? Julius! Julius, ayos ka lang! Ang tadyang ko! Ang sakit! Hindi, si Miguelito. Lalong bumuka ang sugat niya. Buwisit talaga! Dito na yata ako mamamatay! Divina! Miguelito! Nasaan kayo? Hepe, nandito kami. Tulungan mo si Miguelito, madali ka. Paano ba kasi kayo napunta rito? Ha? Wala nang oras para magpaliwanag. Punta mo si Miguelito. Dalian mo. Walang makakatakas sa akin. Hindi ako makapapayag na hindi ko makuha ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Pinatay niyo si Clarice! Isa ka ring aswang? Chang? Talagang ipinakita na niya ang tunay niyang anyo. Julius, tandang-tanda mo pa ba ako, ha? Wala akong kasalanan. Hindi ko sinaktan si Clarice. Mahal na mahal ko siya. Divina, ang kapatid mo. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Nakita lang niya si Chang na nandyan. Tapos nagkaganyan na siya. Pakalmahin mo ang kapatid mo at gisingin sa halusinasyon niya. Pare-pareho tayong mamamatay dito kung patuloy siya magkakaganyan. Nakakainis. Masasakit na ang sugat ko. Hindi ko magawang magpalit anyo para masabayan ang lakas na matanda. Wala na akong silbi ngayon. Julius, tama na yan. Kailangan nating makaalis dito. Divina! Kilos na! Papalapit na siya! Mamamatay kayong lahat. Daranasin niyo ang galit ko! Chang, maawa ka sa amin. Pakiusap. Clarice. Maawa. Hindi siya naawa sa anak ko. Kaya hindi kayo dapat kawan! Kasalanan ko lahat ng ito. Kung wala akong gagawin, hindi ko may tatama ang lahat ng pagkakamali ko. May madadamay na namang buhay ng ibang tao. Uunahin ko na ang pamangking kong yan! Papalapit na si Yoli sa kanilang kinatatayuan. Si Lucas naman, naganda na ng gagawing hakbang para mapigilan ang kanyang pag-atake. Sinubukan niyang paputukan ito ng baril, pero mabilis ang pagkilos nito na ubusan siya ng bala. Naganap ng ibang magagamit, nakakuha ng isang piraso ng matigas na kahoy. Sinalag ang malakas na hampas nito sa kanyang mga braso. Si Divina naman, nakaalalay sa kapatid nitong wala pa rin sa kanyang sarili. Hawak nito ang kamay ni Julius. Nang mapansin niya ang pulseras niya sa kanyang kamay, naalala niya ang araw na muntika na siyang atakihin ni Julius. May kung anong meron sa pulseras na yun na naging daan para mawala ng lakas si Julius. Naisipan niyang tawagin si Lucas. Sinenyasang lumapit at may iabot sa kanyang bagay. Noong una, nalito pa ang binata. Pero nang makakuha siya ng pagkakataong makalapit kay Divina, agad nitong inabot ang pulseras. Nagtaka pa ang binata kung saan niya gagamitin ang bagay na yun. May nabanggit noon si Divina kay Lucas na may kakayahan itong bigyan siya ng lakas kung kinakailangan. Isa kang lampa! Lucas! Buwisit! Hindi ko napansin ang mga binti niya. Napakabilis niyang kumilos. Ikaw ang uunahin ko.
Sagabal ka! Tinamaan ang balikat ko! Wala kang kwenta. Ang akala ko pa naman, may silbi ang pulseras na yun. Lucas! Tumayo ka dyan! Ay, ang nabasag na pulseras ko. Walang silbi ang tapang ninyo. Kahit ang bagay na bigay sa'yo ng nanay mo, walang kwenta. Hindi nyo kayang sabayan ang lakas ko. Pare-parehas kayong gigilitan ko ng liig at kakainin ang buhay. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat na managot sa nangyari. Divina! Hindi na natin siya malalabanan. Kailangan nyo na tumakas. Napuruhan na rin si Manong. Kailangan makuha kong atensyon niya. Puwisit! Puwisit talaga! Ano na ngayon ang gagawin ko? Chris? Julius! Julius, kumilos ka na. Papatayin tayo ni Chang. Tulungan mo ang sarili mo. Huwag mo akong pahirapan ng ganito. Diyos ko, sa pagkakataong ito, sa'yo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat. Kailangan sabihan ko si Manong. Clarice? Manong! Ikaw na ang bahalang umatake sa kanya! Gawin mo ang lahat para puntiryahin ang dibdib niya! Ano bang sinasabi niya? Puntiryahin ang dibdib niya? Ha? Tama! Ang puso niya! Maaaring yun ang kahinaan niya! Istorbong nilalang! Nasaan ang kapatid mo, Divina? Siyang uunahin ko! Si Julius talaga ang puntirya niya! Chang! Pakiusap! Lumayo na kayo, Divina! Umanda ka sa akin! Ngayon na! Wag! Nakita ni Julius ang paglapit ni Yoli. Bigla siyang napayakap sa ate Divina niya. Sumunod ng mabilis na pagkilos ni Miguelito, sinalag ang atake nito sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang likuran sa magkapatid. Sinalo ang matalim na kuko ni Yoli sa kanyang likuran. Nadamay rin si Julius. Nagalusan sa kanyang mga braso. Natumba sila sa kanilang kinatatayuan. Natigilan si Yoli. Hindi inaasahan ang ginawa ni Miguelito sa dalawa. Dito na rin kumilos si Lucas gamit ang isang bakal ng tubo na natagpuan niya sa guho at mabilisan niyang itinarak sa likuran na bahagi ni Yoli. Hindi na nito nagawa pang makailag. Tuluyan ang bumaon sa kaliwang dibdib nito. Ang tubong itinarak ni Lucas. Natulala sila sa mga nangyari. Kitang-kita niya ang dugong umaago sa katawan ng dalawa sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan na ganun ang magiging kahihinatnan ng lahat. Nagbalik na si Yoli sa dati nitong anyo. Napahiga naman sa sahig ang nanghihinang katawan ni Miguelito. Bumuka na nga ang sugat nito. Lumala pa nang matamaan ang likuran nito sa pag-atake ni Yoli. Napaluha ang mga mata ni Julius. Ramdam ang kalungkutang bumabalot sa kanyang kapaligiran. Napatingin si Julius. Miguelito, sugatan ka. Parehas kayong dalawa. Sandali lang. Hahanap ako ng panali sa mga sugat ninyo. Pupuntahan ko rin si Lucas. Tuguan din siya. Babalikan ko kayo. Dito ka pala. Daya mo. Kanina pa ako naririto. At kung kailan duguan ako. Saka mo lang ako nakilala. Sino may gawa nito sa'yo? Si Chang ba? Kulang pa ito sa lahat ng mga nagawa ko sa inyong dalawa ni Clarice. Tapos na yun. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Hindi pwedeng hindi mo malaman ng totoo.
Ilang taon mo nang sinisisi ang sarili mo sa lahat. Ano ba talagang nangyari? Anong alam mo sa totoong pagkamatay niya? Kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan sa pagkamatay niya. Ako ang kumahasa sa kanya. Ako rin may kasalanan. Kaya ka nawala sa campus. Ano? Miguelito, pinagkatiwalaan kita. Inakala kong payag ka sa relasyon namin. Bakit mo ginawa yun? Hindi ko napigilan ang sarili ko magselos. Hinangad kong mapasakin si Clarice. Hanggang sa natiyempuhan kong lasing ka. At sa kakahuyan sa campus, doon ko siya hinalay. Pinalabas ng ate kong ikaw ang gumawa sa kanya. Pinagbintangan ka ng lahat, maging mga tao sa campus. Huli na nang malaman kong anak pala siya ng tiyahin mo na isang aswang. Pumayag akong magpagamit sa kanya kapalit ng kalayaan ng pamilya ko. Pero sa uli, pinatay pa rin niya ang ate ko. Pati ang mga taong nakaalam ng tunay niyang pagkatao. Kaya nang makilala ko ang ate mo, na hinangad na marisolba ang kaso mo, doon ko na naisipang itama lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo ko, Julius. Di ko alam kung paano pang mababawi ang lahat ng nangyaring ito. Wala na si Clarice. Wala lang din para mabuhay ako. Ano bang sinasabi mo? Ligtas na tayo. Andiyan naman ang ate mo. Itigil mo na yung paninisi mo sa sarili mo. Handa akong pagbayaran ang lahat ng ginawa ko. Ayusin mong sarili mo. Ferdinand, Hindi ko hahayaang mabuhay ang isa man sa inyong dalawa. Mamamatay kayo! Julius! Miguelito! Sa likuran nyo! Wag!